Welcome to Forward 2025, the Guidon's flagship election coverage of the 2025 national midterm elections, where we sit down with senatorial candidates to discuss their vision and plans of action for the next 6 years. We thank everyone who is tuning in via our digital platforms. The other series of interviews of other senatorial candidates will be posted on the Guidon's Facebook page and YouTube channel. Don't forget to use the hashtags Forward2025 and Blueprint2025 when posting about the interviews on your social media pages. I'm Tep Isidro, your host for today's interview. Forward 2025 is an issues-based interview series for senatorial candidates running in the 2025 Philippine national midterm elections. 6 candidates included in Ateneo's 12 preferred senators discuss their platforms and answer important questions from the event's foremost demographic, the youth. The interview format consists of 5 rounds. Each round starts with an introduction of the agenda. The Guidon has identified 5 key areas inspired by the United Nations 2030 Sustainable Development Goals: poverty and social inclusion, health and well-being, environmental sustainability, economic growth and infrastructure, and governance and partnerships. After the agenda is introduced, the candidate will be asked to answer moderated, curated questions to elaborate and substantiate their plans of action for each of the specific agendas. This event is co-presented by our media partner, Rappler. Today, we will be talking to the labor rights leader and activist Calio D. Guzman, who is also the chairman of Baklaran ng Manggagawang Pilipino or BMP at leader ng Partidong Lakas ng Masa or PLM. Magandang araw po, Calio D. At maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo ng aming panayam. Siyempre, welcome na welcome. Ngayon, maaari na po tayong tumungo sa unang parte ng ating mga katanungan. Para po sa unang round, ang kategorya natin ay poverty at social inclusions. Calio D, paano po nakapaloob sa inyong plataforma ang mga solusyon sa kahirapan at social inclusion? Malalim yung problemang yan, no? Malalim na at malayo na ang inabot na kapabayaan ng ating mga nagpalit-palit na gobyerno. Pero tingin ko dapat ay paunlarin natin yung sarili nating agrikultura para matiyak natin yung pagkain ng ating mga mamayan. And at the same time, paunlarin natin yung ating sariling industriya para nang sa ganon, yung mga yaring produktong kailangan ng mga Pilipino ay dyan manggaling. Yung kombinasyon ng dalawang bagay na yan, na napabayaan sa mahabang panahon dahil iniasa sa pag-i-import na lang ng lahat ng bagay na pangailangan natin na napakamahal. Kaya yun ang dapat pokusan. Pagpapaunlad ng ating sariling agrikultura para sa pagkain, hindi lang sa food security, kundi dapat sa klase ng lipunan natin ngayon, at ng mundo ngayon, no, ay kinakailangan natin ng food sovereignty na dapat tayo na mismo ang mag-produce ng ating pagkain para ano man ang mangyari sa mundo, magkaroon ng pandemya, magkaroon ng gera, secure yung ating pagkain. Pero siyempre, hindi lang pagkain ang kailangan ng tao. Kailangan natin ay development, kaya dapat paunlarin natin ang ating industriya. Nang sa ganun, hindi lahat ng produktong ating kailangan o yaring produktong ating kailangan ay laging ini-import natin ng napakamahal. Lugi tayo sa laging magkakaroon tayo ng deficit sa trade at pagka-deficit tayo sa trade, mauobliga tayong mangutang ng mangutang. At pag tayo nangutang na nangutang, talagang mababaon tayo sa utang at mahihirapan na tayo sa pakikipag-bargain sa mga susunod na mga panahon kung tayo ay nakabaon sa utang. Nabanggit niyo po na baon nga tayo sa utang at marami ding Pilipino na personally, baon talaga sa utang, mga mahihirap. Sa kabila ng naitulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa bahagyang pagbawas ng antas ng kahirapan sa bansa, maraming pangamba ang lumilitaw patungkol sa pangmatagalang pagdepende ng mga benepisyaryo doon sa programa. Ayon sa pinakahuling datos ng Commission on Audit o COA, nasa 90% pa rin po ng mga 4Ps beneficiaries ang nananatiling mahirap. Paano niyo po pinaplanong siguruhin na ang mga benepisyaryo ng 4Ps ay magkakaroon ng sustainable livelihoods at hindi lamang sila nakadepende doon sa programa? Talagang
mahirap yung ginagawa ng gobyerno ngayon na sa halip na pang stopgap measure lang, ay parang nagiging sistema na at pumapasok pa yung interes sa politika na ginagamit ang mga ayudang ito sa ating mga mamayan para tiyakin yung kailang loyalty sa mga opisyal ng pamahalaan. Mahalaga ang ayuda. Mahalaga yung mga ganyang mga tulong ng ating pamahalaan, yung kagyat na tulong, lalo na sa kalagayan ng ating mga mahirap at sa klase ng bansa meron tayo na napaka-vulnerable sa napakaraming kalamidad. No? Kailangan yung ganyang tulong, pero mahirap na maging sistema yan. Katulad ng sinabi ko kanina, kinakailangan nating mag-create ng maraming trabaho dito sa ating bansa. At ang isang paraan dyan ay yung pagpapaunlad talaga ng ating sariling agrikultura. Suportahan natin yung ating mga magsasaka sa kailang mga pangangailangan, tulungan na magkaroon ng research and development para protektahan yung kailang mga ani, and at the same time yung ating industriya. Hindi pwedeng lahat na lamang ng kailangan ng mga Pilipino ay manggagaling sa abroad. Yung lahat ng kailangan yaring produkto. Hindi pwedeng yung toothpick, yung lahat bisikleta, kaya naman natin gawin yan. At marami naman tayong raw materials na pagkukunan ng mga gamit para likhain, halimbawa ang bisikleta, o toothpick, upuan, marami tayong mga resources na pwedeng kunan. At pag ginawa natin yan, mag-create yan ng trabaho. At ang maganda pa, trabaho ang makikinabang ay ang mamayang Pilipino, hindi yung mga malaking korporasyong lokal sa talino ng ating mga kabataan or mag-abroad at sila ang makinabang sa pinaghirapan ng ating mga mamayan. Dahil yung perang ginamit sa pagpapaaral sa kanila ay pera ng mga mamayan. Opo. Nabanggit niyo po yung economic na mga pag-develop din sa mga rural natin din ng mga lugar dito sa bansa. Pero may mga economic disparities. Kung hindi po ako nagkakamali, 645 sa Metro Manila ang minimum wage. Tapos sa ibang lugar po, sa mga probinsya, 400 plus lang po. So, pupunta po tayo sa next nating tanong. Sa kabila ng paglagaw ng ekonomiya sa bansa, dala ng urban development efforts, patuloy pa rin ang economic disparities sa mga rehiyon at probinsya. Nangangahulugan lamang itong mas mataas ang economic inequality sa Pilipinas. Anong mga polisiya at programa ang iyong isusulong para mas maagapan ang economic divide sa mga rehiyon at masigurong mas pantay-pantay yung pag-unlad natin? Ang economic development ay tingin ko mali yung definition nila. Para bang nalikhang yaman at ipapakita sa buong Pilipinas na yun ang ating yaman. Pero ang problema dyan, yung saan napunta yung yaman ng likha. At ang alam ko, malaking bahagi ng yamang nilikha ng mga mamayang Pilipino ng ating bansa ay napunta sa kamay ng ilang bilyonaryo, ng 40 bilyonaryo sa Pilipinas. Yun. At binigyan lamang ng sahod yung mga manggagawa na halos hindi sapat sa kanila. Kaya ang dapat dyan ay magkaroon ng pagtaas. Ibalik yung dating patakaran. Yung dating sistema na ang pagtaas ng sahod ay national. National. Na kung magkano sa Metro Manila, ganun din sa probinsya. Before ganyan before ang Herrera Law, before yung panahon ni Cory, ganyan ang kalakaran Isang minimum wage at ang gumagawa niyan ang Kongreso at pag ipinatupad, dahil national wage yan, kung magkano sa sahod sa Metro Manila, ganun din sa probinsya. Yun ang dapat gawin. Ibalik. Pangalawa, dapat itigil talaga yung sistemang contractualization ng mga manggagawa na anytime pwedeng tanggalin sila ng walang kalaban-laban. Itigil yon dahil kailangan ng mga manggagawa ang kasiguruhan sa trabaho. Pangatlo, kinakailangan magkaroon ng price control sa mga basic needs ng ating mga mamayan. Hindi pwedeng regulated ang sweldo, once a year lang, pwedeng tumaas, pero deregulated ang presyo na anytime, araw-araw, linggo-linggo, pwedeng tumaas. Masyadong pabor ang gobyernong ito sa mga malaking korporasyon at kontra nagpapahirap yung kanyang mga policy doon sa mga manggagawa at sa mga mamamayan natin. Kaya yun ang dapat ayusin, pagsalubungin yung dalawang bagay na yun para magkaroon ng kapasidad ang ating mga mamayan, lalo na sa kanayunan, na mabili yung kailang pangangailangan. Ngayon naman po, Kaliodi, dadako tayo sa susunod na round. Patungkol naman ito sa health and well-being. Paano nyo po isusulong ang kalusugan at well-being ng mga Pilipino sa inyong mga plataforma? Una muna, dapat magbago yung framework ng pagharap sa kalusugan. Tayo walang ginagawa kundi gamutin yung mga may sakit. Makakasakit, o sige, bigyan ng gamutin. Dapat, tingin ko, para bang
prevention eh. Dapat prevention o proactive yung ating approach sa kalusugan. Kaya ang susi diyan, tiyakin mo ng malusog yung iyong pamayan, yung iyong mamayan. At para maging malusog, gawin mong sapat at tama yung kinakain ng iyong mga mamayan, lalo na yung bata. Kaya dapat mabago yung framework. Na sa halip na gamutin ng gamutin, nakikita yung mga parmasyotika, edi palusugin natin ang ating mga mamayan para maiwasan yung sakit. Padlakasin natin yung immune system nila. Yun nga po, no, dahil hindi prevention yung framework ng ating healthcare, napupuno yung mga ospital natin ng mga may sakit. Kaya dadako po tayo sa susunod nating tanong. Humaharap pa rin sa sandamakbak na problema ang public healthcare ng Pilipinas, katulad ng underfunding at kakulangan sa mga pasilidad at mga healthcare workers. Mas umiigting pa ang problemang ito sa mga kanayunan na kulang o walang access sa maayos na healthcare infrastructures. Ano po yung mga konkretong hakbang na gagawin nyo para mas mapabuti ang access at kalidad at ng serbisyo sa kalusugan para sa lahat ng mga Pilipino? Dapat akuin ng gobyerno. Huwag ipasa ng gobyerno sa pribado ang bagay na yan. Kasi hindi pwedeng hindi ka magpapagamot eh. At kung kailangan akuin ng gobyerno yung responsibilidad na yan. At siya ang magtiyak na yung mga hospital, yung gamot, yung pag-aaral ng yung pag-encourage sa mga kabataan na mag-aral ng tungkol sa kalusugan, magbigay ng mga incentive para nang sa ganun ay mainganyo yung ating mga kabataan na kumuha ng mga bagay na tungkol sa paggamot o pagbibigay ng tiyak ng kalusugan ng ating mga mamayan. Paramihin yan. At kung kaya, pataasin yung ratio per 1,000 o per hundreds ng mga Pilipino ay may isang doktor. Kung per barangay ay kaya magawa natin ang paraan na magkaroon ng doktor. Sagutin ng gobyerno ang sweldo nila at makipag-integrate siya doon sa mga sa barangay para malaman at matiyak yung kalinisan ng ating mga mamayan na malayo sa pagkakaroon ng sakit. Kaya po sa kabila ng pagpasa ng Philippine Mental Health Act noong 2017, ayon sa mga pag-aaral, mataas pa rin ang kaso ng mental health issues sa mga kabataan na itinuturing na vulnerable group ng society ng Philippine Development Plan. Ang suicide rate sa bansa ay patuloy rin pong tumataas. Anong mga konkretong legislatibong hakbang ang iyong maipapatupad para mas mapabuti ang mental health services at support para sa mga kabataan? Paano niyo po masisigurong sapat at epektibo kasi meron naman pong budget para dito? Ang problema yung budget pa paano aharapin. No? Pero bakit ba nangyayari yon? Nangyayari yung mental health. Pressure di ba? Pressure. Mula sa pamilya, pressure kung paano siya makapag-aral. Nagawa ng paraan ng magulang kung paano siya makapag-aral. Pero ang problema, pressure naman siya ng magulang na pagbutihin niya ang pag-aaral niya dahil siya lang ang pag-asa ng pamilya na makatapos, makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya o dito o abroad para na sa ganun ay magkaroon sila ng magandang kabuhayan. Yun ang dapat ma-address. No? Yun ang dapat ma-address na kinakailangan na matiyak talaga yung economic capability ng pamilya ay maisaayos. Pangalawa, siguro dapat yung national, local, LGU hanggang barangay ay magkaroon ng collaboration. Paano i-address ito na halimbawa magbuo na i-reinforce yung komite sa kalusugan sa mga barangay level na ma-integrate na yung usapin ng mental health. Magkaroon ng mga experts sa usapin yan, psychiatrist o na haharap ka agad doon sa issue ng kinakaharap ng mga kabataan may nagsasuffer ng ganyan, magkaroon ng investigation, alamin ang daanan at yung counseling ay magawa kaagad. Yun siguro ang dapat na magawa. Ngayon tutungo naman po tayo sa pangatlong round at ang kategorya po ng mga tanong ay environmental sustainability. Paano po nakapaloob ito sa mga plano nyo? Oo, some part yan. Dahil kami ni Atty. Luke ay yung krisis sa kabuhayan, krisis sa klima, krisis sa kalusugan, yung aming framework. Sa klima, tanggapin natin na talagang may climate emergency na tayo. Hindi lang simpleng climate crisis. Real yung ating
crisis sa klima at yan ay proven ng mga scientists, 90% siguro ng mga scientists ay nagkakasundo na may crisis. At, emergency na yan dahil 2008, yung Yolanda ay nangyari yan ng 1.08 degree. Ngayon, nag 1.1 na at may balita na nag-breach na sa 1.5 na dapat hindi. Kaya hindi na imposible yung 1.5 at kung tataas pa yan ay marami ng buhay na lalo na sa pagkain sa lamang dagat ang mawawala at maapektuhan yung pagkain natin. Dapat talaga mag-ship na. Nagkaroon ng batas sa 2008 tungkol sa pag-ship sa renewable energy. Hanggang ngayon ay hindi naman pinatutupad. Kinakailangan magkaroon na ng radical o kung anumang mabilisang pag-ship talaga na natin doon sa renewable energy. Dahil talagang pagka nagpatuloy tayo sa paggamit ng fossil fuel, lalo na yung coal, na siyang pinakamarumi at siya pa rin palagi ang ginagamit ngayon, ay maapektuhan tayo ng todo. Lalo pat ang Pilipinas, ang pinaka-vulnerable sa lahat ng bansa dahil tayo facing Pacific at yung bagyo ay nagkakasundo na ang mga scientists na part na yan, resulta na yan ng climate change, yung papalakas na bagyo, at palakas pa ng papalakas. No? Kaya dapat na mag-ship na tayo sa renewable. Tayo naman ang vulnerable nga tayo, pero tayo ang pinakamayaman sa mga renewable source ng energy. Yung dagat, yung hangin, yung araw, hydro, kumpleto tayo eh. Kaya natin i-sustain yung pangangailangan ng Pilipinas sa enerhiya kung magagawa natin yun. Ito lang mga gobyerno natin, masyadong masunurin sa malalaking kapitalista para ipagpatuloy ang pagkita nila sa paggamit ng fossil fuel. Ngayon po dadako naman tayo sa mas lokal naman na problema. Ang patuloy na deforestation dulot ng pagtaas ng populasyon at mga pangnegosyong interes ay patuloy na nagre-resulta sa flash floods at pagkonti ng mga puno, kagaya na lamang ng illegal logging sa Sierra Madre. Ngayong taon, inanunsyo ng pamahalaan ang 1.2 million hectare reforestation project. Paano mo pinaplanong striktong maipatupad ang mga batas upang maprotektahan ang mga lugar na tinatawag na biodiversity spots? At anong mga preservation policies po ang mga pinaplano niyong ipatupad? Dapat i-repeal yung Mining Act of 1995. Dapat ma-repeal yun. At magkaroon ng bagong batas tungkol sa pangangalaga at proteksyon ng ating kalikasan. Dahil hanggat umiiral ang Mining Act of 1995, talagang wawasakin ng mga mining companies, lokal at dayuhan, ang ating lahat ng mga watershed, ang ating mga kabundukan. Dahil 30% ng kalupaan ng Pilipinas ay ipinagkaloob para bungkalin ng mga miners. Yun yung problema. Kaya dapat i-repeal yun at gumawa ng bago na naka-inline doon sa pagbibigay proteksyon doon sa ating kalikasan, no? At inline din doon sa nangyayaring global warming ngayon. Yun ang dapat nating gawin. At yan ay resulta ng sinasabi ko kanina na ito kasing gobyerno natin hawak sa liig ng mga malaking korporasyon. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero malalim yan. Ang pinagmumulan yan, yung pagkilala hindi naman pagkilala, kundi yung pagsamba nila na ang solusyon sa pag-unlad ng bansa ay ang pagsandig sa mga malaking korporasyon. Na pagka paunlarin ang negosyo, dahil pag umunlad ang negosyo, uunlad ang bansa, uunlad ang sambayan ng Pilipino. Nakalokohan yun. Hindi totoo na mangyayari ang trickle down. Walang trickle down. Kalokohan yun. Kaya, alisin na yan, at sa halip ay masumandig ang gobyerno natin sa kanyang mamayan, sa kanyang magsasaka, sa kanyang mga manggagawa. Yun ang sandigan. At huwag ang mga malaking negosyante dahil uulitin ko lang, ninegosyohin lang tayo ng mga yan. Isang example po siguro nito yung pagbaba ng mga laterite dun sa Palawan na nangyari nung nakaraan nung bumaha po doon. Nasabi nga po ng mga mamamayan doon na hindi talaga sila nakakatulong yung mga mining, yung mga large
mining corporation doon. Pero meron din pong ulat ang DNR-MGB mining industry na 0.78% po ng gross domestic product ng bansa ay galing sa mining sector. Nagbibigay din ito ng trabaho sa mahigit 200,000 Pilipino. Paano niyo po masisigurong maiwasan ang economic consequences ng pag-abolish ng Mining Act at ang posibleng pagkawala ng trabaho ng mahigit 200,000 na Pilipino? Kalokohan yan eh. No, binobola nyo lang tayo eh. Doon sa mga report na nilang yan. O nakapagganong ka ng trabaho. Pero ilan naman ang naapektuhan? Ilan ang naapektuhan? Kaya ngayon, halimbawa, trabaho, ilang mining corporation ang pinapasok natin dito? Ilang mga foreign investor na ang pinapasok natin dito? Ngayon, problema pa rin natin, unemployment hanggang ngayon. Problema pa rin natin, may sweldo nga, pero may trabaho nga, pero kontraktual yung mga manggagawa. Dahil kinakailangan gawing kontraktual para ma-encourage sa mga foreign investor. Kailangan mababa ang sahod para ma-encourage sa foreign investor. Ang kapalit, isinakripisyo yung kabuhayan at karapatan ng ating mga mamayan para lamang mapapasok yung mga foreign investor. At tayo ay negosyohin. Hindi sila ang dapat nating sandigan. Ang dapat nating sandigan ay ating mga mamayan. Para po sa ating pang-apat na round, ang kategorya natin ay economic growth and infrastructure. Gaano kahalaga ito ang nasabing issue sa inyong mga plataforma? Economic growth. Importante yan. No? Pero yung economic growth dapat ay yung growth na ang nakikinabang ay mga mamayan. Ang laki na ng growth natin. Pero ang problema, yung growth, parang pie, na yung malaking porsyento, yung 90% napunta doon sa ilan, sa mga malaking korporasyon. At yung maliit na porsyento, pinaghatian ng 90% ng mamayan. Dapat yung growth ay yung makita yung distribution. No? Hanggat hindi nangyayari yung ganong distribution, anumang growth ang abutin natin, kung ang 75% ng growth na yan na napupunta doon sa ilang pamilya lamang, eh walang kwentang growth. Ang gusto nating growth ay yung growth na ang makikita sa hapagkainan ng lahat ng mamayang Pilipino. Yun ang gusto nating growth. At ako'y pabor doon sa ganung growth. Kaya kailangan natin, paunlarin natin ang sarili nating ekonomiya. No? Balikan natin yung mga panahon bago si Marcos Sr., no? Na tayo number 2 sa buong Asia, yung ating ekonomiya. Dapat mabalik natin yon. Nasabi niyo nga po yung disparity dun sa mahirap at mayayaman. Meron din po tayong disparity dun sa mga rural at urban natin ng mga places. Patuloy pa rin na malayo ang level ng oportunidad na nakukuha ng mga nasa syudad kung ikukumpara dun sa mga kanayunan. Dahil dito, mas napipilitan ang maraming Pilipinong makipagsapalaran sa syudad para sa pangako ng mas magandang buhay at trabaho. Ano ang maituturing niyong mahalagang aspeto na kailangang pagtuunan para mas ma-decentralize ang ekonomikong pag-unlad at paano niyo ito isusulong sa pamamagitan ng mga polisiyang nais niyong ipasa? Dapat i-decongest ang Metro Manila eh. No? At siguro isang maganda at konkretong hakbang dyan, ibalik yung dating patakaran o panuntunan sa pagbibigay ng sahod. Alisin yung provincial rate. Dati kasi, yung sahod ng mga magagawa, kung magkano dito sa Metro Manila, ganun din eh. Ibalik natin yon, yung ganung kalagayan. Tapos, i-develop talaga natin yung ating kanayunan. Suportahan natin yung ating mga magsasaka. Talagang lalayas at lalayas yung mga anak ng mga magsasaka, kung mula pagkabata, yung mukha ng tatay niyang nakita noon, ay ganun pa rin ang hirap ng buhay na nakikita niya sa paglaki niya. Tatakas talaga siya. Hindi niya gagayanin o hindi niya susundan ang buhay ng kanyang tatay. Lalayas talaga sila. Pero kung maganda ang kalagayan ng ating mga magsasaka dahil sinusuportahan ng ating gobyerno, hindi umaasa sa puro importation ng lahat ng ating pangailangang pagkain, kundi kinukuha sa ating mga magsasaka. At para magawa yun, pinauunlad ang ani ng ating mga magsasaka at sinusuportahan siya ng ating gobyerno. Tingin ko magkakaroon ng pag-unlad ng ating mga kanayunan at hindi mauobliga yung ating mga kababayan sa probinsya na magsiksikan dito sa Metro Manila. Maraming mga development projects ang nanghihimasok sa mga buhay at ari-arian ng mga indigenous people ng bansa, pati na rin sa ekolohiya ng kalikasan kung saan nagaganap ang mga proyektong ito. Halimbawa na po rito yung construction ng Kaliwa Dam at ang pinaplanong ecotourism project sa Bugsok Island sa Palawan.
na nagpapatuloy sa kabila ng kaliwat ka ng pag-alma ng mga puna ng mga madla na nakatira doon. Kung kayo po ay maluluklok sa pwesto, paano nyo masisigurong hindi sinasantabi ang kalikasan, ang mga indigenous people, at ang mga karapatan nila sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng ating bansa? Okay, naisip ko lang, kasi kung ako lang ang mananalo, hindi ko rin kaya yun eh. No? Kaya dapat, huwag lang ako. Dapat ang mahalal, lalo na ngayong eleksyon, dapat yung mga leader na galing sa sektor. Yung mga leader ng magsasaka, leader ng mga manggagawa, leader ng mga isda, leader ng mga environmental, dapat ganun eh. Huwag na itong mga luma. At kapag nangyari yon, nananalo itong, halimbawa, 12 ay mga bago na galing sa sektor, magkakaroon ng totoong debate. At alam ko, ako yung kumpiyansa, na yung iba pang mga leader na tumatakbo ngayon, mahigit 12 yan, may kapareho kaming panindigan sa mga ganyang issue. Kaya't magkaganap ang isang totoong debate sa Senado sa pagitan ng mga kinatawan ng malaking korporasyon at kinatawan ng masang Pilipino. Doon mangyayari yan. At kung mag-deadlock, maglulusot kami ng welgang bayan para parang welga kung mag-deadlock kami doon sa Senado. Tingin ko yun ang paraan eh. Para nang sa ganun ay matiyak natin na yung ating pamahalaan ay nagkakalinga sa mga mahihirap, sa mga napag-iiwanan sa magitan ng paggawa ng mga batas, policy, program, budget na maglilingkod sa kanila at hindi sa mga malaking kapitalista sa framework na hindi, pag umunlad naman ng mga kapitalista at nabusog yan, napuno yung bulsa nila, aawas yan, mag-trickle down na naman yan. Mga nakikinabang din tayo. Nakakalokohan yun, hindi totoo. Tapos ang focus ng gobyerno ay infrastructure. Kasi nga, puro mga magnanakaw mga yan eh. Marami dyan mga magnanakaw. Ay, ang laki ng kita sa infrastructure. Sabi ni Magalong, 60% ng budget ng DPWH ay napupunta sa pagnanakaw. Eh, ano mangyayari sa bansa natin? Ngayon po, nasa huling round na po tayo ng ating mga katanungan kung saan tatanungin namin kayo tungkol sa governance and partnerships. Paano binibigyang diin ng inyong mga plataforma ang governance and partnerships? Una, ang dami ng formula na ginawa ang gobyerno. Pero kung yung mga mahahalal natin ay yun pa rin na walang intensyon ng good governance, walang intensyon ng paglilingkod, iikutan nila ang lahat ng mga batas, program, policy na leading to good governance. Hindi mangyayari talaga yan. Dahil wala silang interest kundi ang pagpapayaman ng pagpapayaman. Kaya kinakailangan natin magkaroon ng isang bagong setup ng mga pinuno sa ating pamahalaan. At para mangyari yon, baguhin natin, magkaroon tayo ng reforma sa eleksyon. Baguhin natin para matiyak natin na hindi lamang mga trapo, mga dynasty at mga bilyonaryo nakakapasok sa gobyerno. Tiyakin natin na magkakaroon ng representasyon talaga o malaking representasyon ang ating pamahalaan mula sa hanay ng mga nakararami para maging totoong demokrasya. Hindi po pwedeng ang naghahari at nakapwesto sa gobyerno ay yung 1% ng ating lipunan. Dapat ang pinakamarami sa ating gobyerno ay galing sa mga mahihirap, sa mga sektor na bumubuo ng 90% ng ating mamayan. Kung halimbawa ang Kongreso, dapat mareforma yan. Na dapat ang laman ng Kongreso 70% ay mga party list mula sa totoong marginalized. Para matiyak natin na 70% ng member ng Congress at ng Senate ay galing sa mga marginalized. Hanggat ang nakapwesto dyan, 90%, 95% ay puro galing sa hanay ng mga mayayaman, mga bilyonaryo, trapo, hindi magkakaroon ng matinong gobyerno tayo. Hindi magkakaroon ng totoong demokrasya, totoong pag-unlad ng bayan. Wala, dahil sila ay napatunayan sa mahabang panahon ng kasaysayan ng pagpapalit-palit ng mga mayamang yan na sarili lang naman ang kailang pinaglilingkuran. Totoo po yung sinabi nyo, no? At malaking sektor siguro na naapektuhan ng sistema natin sa pamahalaan ay yung mga OFW natin. Kaya sa next question naman po natin, noong 2023, nakapagtala ng 2.6 million overseas Filipino workers ang Philippine Statistics Authority. Mahigit
itong mas mataas kung ikukumpara sa 1.96 million noong 2022. Sa kabila nito, maraming mga OFWs ang nalalagay pa rin sa hindi kanais-nais na mga kondisyon na minsan nga humahantong pa sa pang-aabuso ng mga foreign employers nila. Kung isasaalang-alang po ang kontribusyon ng OFW remittances sa GDP natin, anong mga polisiya ang inyong maisusulong para mas mapabuti ang bilateral labor agreements ng Pilipinas sa ibang bansa at masiguro ang mas maayos na proteksyon at benepisyo para sa kanila? Dapat ang gobyerno na ang magtiyak, ang makipag-negotiate doon sa mga bansang pupuntahan ng ating mga OFW. Huwag ipaubaya doon sa mga private na mga agency na pinagkakakitaan lang naman sila. At pagkatapos may padala doon, wala na silang pakialam. Kinakailangan government to government na agreement ang maganap. Nang sa ganon, magkaroon ng mataas na level ng responsibilidad yung gobyerno doon para pangalagaan yung ating mga OFW. Pero yan ay parang sakagyat. Ang mas maganda, yung paano na hindi na mangyayari yung ating mga OFW ay maglalayasan sa pupunta sa ibang bansa. Mas yun ang dapat nating i-address. Na dapat paunlarin talaga yung ating ekonomiya sa Pilipinas. Mag-create tayo ng maraming trabaho. Huwag nating hayaan na ang gumagawa ng trabaho ay mga kapitalista. Dapat yung gobyerno mismo, bilang responsibilidad niya, mag-create siya ng public employment. Hindi talaga magkakaroon ng sapat na trabaho dito sa Pilipinas kapag iniasa ang trabaho sa mga negosyante. At magpa-job fair na lang na magpa-job fair ang gobyerno. Hindi naman nagkikreate ng trabaho yung job fair. Kaya nga public employment, no? Yun ang gawin ng ating pamahalaan para tiyakin na may matinong trabaho yung ating mga OFW at huwag na silang mag-abroad na nagre-resulta ng paghihiwalay ng mga pamilya at nagkikreate ng napakarami pang problema. Ang issue sa West Philippine Sea ay patuloy pa rin pinag-uusapan sa Pilipinas. Sa nagdaang 12 buwan, 10 insidente na ang nangyari na sa pagitan ng China at Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Sa loob ng mga nagdaang taon, madalas nyo pong isinasa publiko ang inyong suporta para sa UNCLOS. Pagpapawala sa presensya ng US, na nabanggit niyo po kanina, at Chinese military, at pagsulong ng isang independent foreign policy. Paano nyo po iminumungkahing tugunan ang tensyon sa West Philippine Sea? Paano nyo po ilalarawan ng isang realistic at epektibong strategiya para panindigan ang interes ng Pilipinas habang binabalanse yung diplomasya at soberanya natin? Yun. Klaro naman sa ating konstitusyon, di ba? Independent foreign policy. Nang ibig sabihin yan, kapag nag-aaway yung dalawang bansa, huwag kang papagamit, huwag kang kakampi kanino man. Okay lang makipag-trade, di ba? Wala namang problema doon. Pero dapat panghawakan yon yung ng gobyerno. Ang problema natin sa ating bansa, si Bongbong, una kumampi sa China. Nung manalo, pumunta sa Amerika, kumampi sa Amerika. Si Duterte, kampi din sa China. Ang dapat, maging independent. No? Kasi pag ganyan ang nangyari, tayo ang maiihipit eh. Tayo ang mapupulbos tulad na nangyari sa Ukraine, tinulak ng NATO, tinulak ng Amerika na makapaggera sa Russia, ito ngayon. Tapos iniwanan. No? Kailangan natin ay i-approach siya ng hindi gera. Huwag yung framework ni Marcos, huwag yung framework ni Duterte. Kinakailangan, panghawakan natin yung nasa konstitusyon na independent. Tapos, ang kausapin natin yung mga bansang concerned dito sa West Philippine Sea. At sa halip na gawing larangan ng giyera yan, gawin nating common economic zone ng lahat. Na huwag ng, parang akin to. Talo to. Pag makikipagagawan tayo, talo tayo ng China. State of the art ang kanyang paggawa ng isla. Hindi tayo mananalo doon. Kaya dapat, ang gawin na lang yung code of conduct. Yung code of conduct na pinag-usapan noong 2002, i-develop yan, paunlarin yan, at sa framework ng pagiging mapayapa ng West Philippine Sea, maging economic zone ng lahat ng mga bansa na mayroong stake dyan, mas ganong framework. Huwag giyera, kundi diplomasya at partnership, pagtutulungan ng mga bansang involved. That concludes our interview with Kaliodi.
Thank you once again for sitting down with us as we discuss the pressing sectoral issues concerning the youth and the whole of the nation. This is Step Isidro, Broadcast News, The Guidon. This has been Forward 2025, The Guidon's flagship coverage of the 2025 senatorial elections. Once again, I'm Step Isidro from The Guidon, and on behalf of the Forward team, we thank you for tuning in. With one vote, you can carry your cause forward. So make it count.